Professor Magno, mula ho nung nawala kayo sa gobyerno, you've made it your mission na i-expose yung sa tingin nyo mga irregularidad. Ba't nyo ginagawa ito? Wala na kayo sa gobyerno. I think tayo bilang mga mamamayan, may pangunahing responsibilidad na bantayan to kasi ultimately, tayo nagbabayad sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Parang hindi ko ma-imagine, for example, sa percentage ng VAT, sa ASEAN, 12% sa Pilipinas, ito yung quality ng serbisyo na nakukuha natin sa gobyerno. Sana man na kahit na may kahit paano may functioning healthcare, maayos-ayos ang infra, maayos ang education quality. And I think we deserve to demand that kasi tayo nga yung nagfa-finance ng We have one of the highest VATs, di ba? Yes, yes. Other countries, Japan, 8%, 7%. Diba? Tapos tayo, 12%. Kaya nakakagalit. Makikita mo, sa kabila ng dami mong binayaran sa gobyerno, binabaha ka pa rin. Wala naman tayong property insurance, di ba? Pag nasira yung bahay mo, ikaw pa rin nagagastos dyan pang pa-repair. So ultimately, parang wala namang silbi yung gobyerno sa atin. Hindi natin nararamdaman. Na-research ko na nga yung mga contractors sa party list. Sa party list. Merong mga contractors na tumakbo under party list. So, mangungontrata muna tayo bago tumakbo. Hindi. Nakita mo? Tingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron dun anak ng contractor mismo. Mga ganon. So, well, actually, baka naman daw for the interest of the Filipino people, para makatipid tayo. Kasi wala nang cut yung congressman. Kasi sila na yung congressman. Ayun Diretso na. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise no nila ng point gusto. of satiation. In-abuse yung power.